Hi everyone! Welcome to my channel at ngayon, titingnan natin ang isa pang kakilakilabot na kaso. Si Lindsay Musgrove ay isang mabait at mapagmalasakit na tao na nagtapos ng biology degree sa Quinnipiac University noong 2012. Pagkalipas ng 2 taon nakuha niya ang nursing license at nag-aral sa Massachusetts General Hospital Institute of Health Professions. Inialay ni Lindsay ang kanyang buhay sa pagtulong sa iba. Bilang isang labor at delivery nurse sa Massachusetts General Hospital, mabilis na na-develop ni Lindsay ang kanyang sarili bilang isang ganap na tagapag-alaga. At ang kanyang mga kasamahan ay gustong makipagtulungan palagi sa kanya. Ang mga pasyente ni Lindsay ay hinihiling sa kanya na siya ang maging nurse para sa kanilang panganganak. Ang kanyang kakayahang paginhawain at gabayan ang kinakabahang magulang sa panganganak ay kapansin-pansin. Noong 2016, pinakasalan ni Lindsay si Patrick Lancy na isang computer software engineer. 1 taon lamang pagkatapos ng kanilang kasal, ay nagkaroon sina Lindsay at Patrick ng anak na si Cora. Si Cora ay isang mapagmahal at mapagmalasakit na nakakatandang kapatid na babae na nangarap na maging isang doktor at isang magulang. Si Dawson, ang kanilang pangalawang anak, na ipinanganak noong 2019, ay isang mabait at karismatikong batang lalaki. Ang kanyang pagtawa at nakakahawang ngiti ay nagbigay saya sa mga nakapaligid sa kanya. Noong 2022, nanganak si Lindsay kay Colin, ang kanilang pangatlong anak. Si Lindsay, Patrick at ang kanilang mga anak ay nakatira sa isang magandang bahay sa Duxbury, Massachusetts. Ang bahay na binili sa halagang $500,000 ay mayroong lahat ng maaari nilang hilingin dahil ang kanilang likod bahay ay pinalamutian ng isang puting bakod at isang palaruan na lumilikha ng perpektong ayos para sa isang pangarap na tahanan ng karaniwang pamilya. Sa kanilang mga kaibigan at pamilya, sina Lindsay at Patrick ay itinuturing ng marami bilang isang perpektong pamilya. Bihirang mag-away ang mag-asawa at kitang-kita ang kanilang hindi natitinag na pagmamahal sa isa't isa. Sa paraan ng pagpapalitan nila ng I love you ilang beses sa isang araw. Sila ang huwaran ng isang mapagmahal na mag-asawa na nagpapakita ng kaligayahan at kasiyahan. Si Patrick ay isang mapagmahal at dedikadong ama kina Cora, Dawson at Colin. Hindi matatawaran ang kanilang pagsasama. Palagi siyang nasa likod bahay at nakikisali sa mga mapaglarong aktibidad kasama ang kanyang 3 anak. Wala nang mas mahalaga kay Lindsay kundi sina Cora, Dawson at Colin. Gustong-gusto niya ang pagiging isang ina at naniniwala siya na ang pagpapalaki ng mga anak ay ang pinakamasayang bagay na magagawa ng isang tao sa kanilang buhay. Napuno ng mga larawan ng kanyang mga anak ang mga dingding ng kanyang tahanan at palagi niyang ibinabahagi ang mga larawan nila sa social media. Magsusulat siya ng mga post na nagpapahayag ng kanyang pasasalamat at kagalakan. Tulad ng pakiramdam ko na ako ang pinakamaswerteng nanay sa mundo at hindi ka panipaniwalang magpapasalamat para sa pamilya na mayroon ito. Pinatunayan ng mga nakakakilala kay Lindsay ang kanyang dedikasyon bilang isang ina na naglalarawan sa kanya bilang isang taong aalis ng maaga sa mga party para umuwi sa kanyang mga anak at talagang ayaw niyang marinig silang umiiyak. Pagkatapos ng kapanganakan ni Cora at Dawson, ang damdamin ni Lindsay ay naging napakabigat at ang pagiging ina ay isang malaking hamon para sa kanya. Gayunpaman, ipinahayag niya sa Facebook na ang kanyang karanasan sa pagiging ina kasama si Colin ay magiging mas maayos dahil nakatuon siya sa ehersisyo, nutrisyon at pahinga. Gumagawa siya ng mga proactive na hakbang upang matugunan ang kanyang emosyonal na kagalingan. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, nagsimulang makaranas si Lindsay ng pagkabalisa tungkol sa pagbabalik sa trabaho pagkatapos ng kanyang maternity leave. Ang pressure ng pagiging full-time na ina at pagbabalanse ng kanyang career ay naging napakabigat para sa kanya. Humingi siya ng tulong sa iba't ibang paraan ng therapy, kabilang ang pagbisita sa maraming site at naresitahan ng isang mahabang listahan ng mga gamot. Pagsapit ng September 2022, ang antas ng pagkabalisa ni Lindsay
ay umabot na sa pinakamataas na antas. Sa paghahanap ng lunas, nagpa siyang humingi ng karagdagang tulong. Nagpunta siya para sa isang pagsusuri sa evaluation at the Women and Infant Center for Women's Behavioral Health Providence. Sa kasamaang palad, hindi siya na-diagnose na may postpartum depression sa pagbisitang ito. Noong January 1, 2023, ipinagtapat niya sa kanyang asawang si Patrick na naisip niyang saktan ang kanyang sarili at ang kanyang mga anak. Kaya nagpa siya si Lindsay na humingi ng tulong at ipasok ang sarili sa hospital ng Maclean para sa paggamot sa kalusugan ng isip. Gumugol siya ng 5 araw sa ospital at tumatanggap ng kinakailangang pangangalaga. Nang makalabas si Lindsay mula sa Maclean Hospital, sinabi ng mga doktor na ang pasyente ay walang panganib sa kanyang sarili o sa iba. Gayunpaman, walang nakakaalam ng tunay na lawak ng kanyang mga pagkikibaka. Sa buong January, mukhang bumuti si Lindsay. Nagpunta ang kanyang pamilya sa ilang mga pamamasyal sa mga museo at restaurant at si Lindsay mismo ay nagpahayag na hindi na siya nag-iisip na saktan ng kanyang sarili. Maging ang kanyang ina ay napansin ang kanyang pagbabago sa mga text messages. Ang kanyang tono ay lumitaw na mas masigla na ito. Gayunpaman, walang nakakaalam na si Lindsay ay nakikipaglaban sa kanyang sariling pag-iisip. Noong January 24, 2023, ang mga pag-iisip na iyon sa wakas ay nagkaroon ng kakilakilabot na resulta. Sa araw na ito, naliwanagan ang tunay na iniisip at damdamin ni Lindsay sa pinakamapangwasak na paraan. January 23, 2023, nagsimula ang isang regular na araw para sa pamilyang Clancy. Habang umuusad ang umaga, dinala ni Lindsay ang mga bata sa doktor para sa isang check-up. Ang kanyang anak na si Cora ay nakaschedule para sa isang regular na pagsusuri kasama ang kanyang pediatrician. Sa pag-uwi, gumugol si Lindsay ng quality time kasama ang kanyang mga anak. Nag-i-enjoy sa hapon ng paglalaro sa snow at sinasamantala ang pagkakataong makuhanan ng mga larawan ang mga sandaling ito. Kumuha siya ng ilang mga larawan at ibinahagi ito sa kanyang asawang si Patrick at sa kanyang ina. Ang masayang eksena ay nagpinta ng tila isang normal na larawan ng buhay pamilya. Sa mapangwasak na araw na yon, nagtatrabaho si Patrick sa basement ng kanilang bahay. Matapos pumasok si Lindsay at ang mga bata mula sa paglalaro sa snow, nag-google siya sa mga bata ng may relax. Ginamit niya rin ang Apple Maps para kalkulahin kung gaano katagal bago magmaneho ang isang tao sa 3V restaurant na malapit sa Kingston. Hinanap din ni Lindsay ang website ng CVS. Tumawag sa CVS sa Kingston at tinanong kung mayroon silang may relax. Pagkatapos, tinext niya si Patrick sa basement at sinabing baka gusto niyang umorder na lang sila sa 3V dahil hindi daw siya nagluto dahil napagod ito. Bagamat medyo malayo ang 3V kina Lindsay at Patrick mula sa kanila, ipinaalam ni Patrick kay Lindsay na pumayag siyang tingnan ng menu at piliin kung ano ang gusto niyang kainin. Pinili niya ang scallop at pork belly risotto, habang pinili ni Lindsay ang Mediterranean Power Bowl. Bandang 5:10 PM tinawagan ni Lindsay ang 3V para mag-order at binanggit si Patrick bilang pick-up person. Bandang 5:50 ng hapon umalis si Patrick sa bahay at tinext siya ni Lindsay bilang paalala na kunin ang mga gamot ng mga bata sa CVS. Makikita sa kuha ng CCTV na dumating si Patrick sa CVS alas 5:32 ng hapon. Gayunpaman, hindi sinagot ni Lindsay ang kanyang tawag dahil hindi niya alam kung anong brand ang kanyang kukunin. Makalipas ang 1 minuto, bandang 5:34 ng hapon, ay tumawag si Lindsay sa kanya. Bagamat ang tawag ay tumagal ng 14 minutes, ibinahagi ni Patrick kalaunan na naramdaman niyang may ginagawa si Lindsay habang nakikipag-usap sa kanya. Bandang 6 PM na nakauwi si Patrick pagkatapos umalis para kumuha ng hapunan at gamot sa CVS. Habang papasok si Patrick sa kanyang driveway at pumasok sa kanyang tahanan, napansin niya ang nakakatakot na katahimikan na bumabalot sa paligid. Ang karaniwang mataong bahay ay hindi pang karaniwang tahimik at ang kawalan ng ingay ng kanyang 3 anak at asawang si Lindsay ay nakakabagabag sa kanya. Nagsimulang matakot ang isip ni Patrick
habang hinahanap niya ang anumang palatandaan ng buhay sa kanyang tahanan. Hindi niya matagpuan sina Lency at ang kanyang mga anak. Bumilis ang pagtibok ng kanyang puso habang tinatawagan niya ang cellphone ni Lency bandang 6:09 PM, umaasang maririnig ang boses nito sa kabilang linya. Sa kasamaang palad ay walang sumasagot. Sa lumalaking pag-aalala, si Patrick ay umakyat sa hagdanan patungong master's bedroom. Nakakabingi ang katahimikan at umaalingaw-ngaw ang bawat hakbang niya sa walang laman na bahay. Paglapit niya sa pinto, napansin niyang nakalak ito, na mas nakakabahala dahil hindi pa nagkukulong si Lency sa kwarto. Pinihit ni Patrick ang doorknob ngunit hindi ito bumukas. Ginamitan niya ng puwersa ngunit ayaw pa rin itong bumukas. Pinilit ni Patrick na kumatok sa pinto sa pag-asang makakuha ng tugon, ngunit ang tanging natanggap niya ay katahimikan. Frustrated pero determinado, patuloy na nagpupumigla si Patrick sa nakakandadong pinto ng kwarto. Matapos ang tila isang walang hanggan, nagawa niya itong mabuksan. Doon niya nakita ang isang eksenang uukit sa kanyang alaala magpakailanman. Nabahiran ng dugo ang sahig at windowsill at isang dugoang kutsilyo na nakalagay sa bedside table na Lency. Ang pangyayari ay nagdulot ng panginginig sa gulugkod ni Patrick. Naglakad siya patungo sa dugoang bintana. Sumilip si Patrick sa labas at nakita niya ang kanyang asawang si Lency, nakahiga sa lupa sa likod bahay, at ang kanyang puso ay tumitibok sa takot. Si Patrick ay nanginginig habang nagdadial sa 911. Habang tumatakbo siya pababa ng hagdan at palabas papunta kay Lency. Natagpuan ni Patrick si Lency na nakahandusay sa likod bahay. Basang-basa ang katawan sa dugo. Makikita ang mga laslas sa kanyang leeg at pulso. May malay si Lency ngunit halos hindi na tumutugon. Nabalot ng takot si Patrick habang pilit niyang sinisikap na maunawaan ang sitwasyon. Anong ginawa mo? Nanginginig na tanong niya sa kanyang asawa. Sumagot si Lency. Sinabing sinubukan niyang kitilin ang sarili niyang buhay at tumalon sa bintana. Habang tumatakbo ang isip ni Patrick na puno ng kalituhan at pag-aalala para sa kapakanan ng kanilang mga anak, kailangan niyang itanong ang nakakatakot na tanong sa kanyang isip. Nasaan ang 3 nating anak? At ang malamig na sagot ni Lency ay nasa basement. Nanatili si Patrick sa labas kasama si Lency hanggang sa dumating ang mga pulis at paramedics. Sa buong oras na iyon ay nanatili sa telepono ang 911 dispatcher at naririnig ng dispatcher ang tensyon sa boses ni Patrick habang ipinapahayag niya ang lagim ng sitwasyon. Mabilis na dumating ang mga paramedics sa pinangyarihan at sinimulang suriin ang kalagayan ni Lency at mabilis na nagbigay ng kinakailangang medikal na atensyon. Samantala, ang pag-iisip ni Patrick ay nasa kapakanan ng kanyang mga anak. Dahil ang mga paramedics ay abala kay Lency, nagpasya si Patrick na hanapin ang kanyang mga anak habang nakikipag-usap pa rin sa 911 dispatcher. Si Patrick ay naglakad pabalik sa kanilang tahanan. Ang kanyang dibdib ay puno na ng takot. Bumaba siya sa hagdanan patungo sa silong kung saan sinabi ni Lency na naandon ang kanilang mga anak. Sa bawat hakbang niya ay tinatawag niya ang mga pangalan nito. Umaasang tutugon sila sa kanya, ngunit wala siyang narinig na tugon. Nang marating ni Patrick ang ibaba ng hagdanan, naging mabigat at nakakatakot ang kapaligiran. Nakakabingi ang katahimikan at napuno ng pangamba ang kanyang isipan. Biglang nakarinig ng sigaw ang dispatcher sa kabila ng linya na parang may pinapahirapan. Sa pagpasok sa basement, natuklasan ni Patrick ang kanyang 3 anak na sina Cora, Colin at Dawson na nakahiga sa sahig na walang malay. Ang bawat bata ay may mahigpit na tali na exercise band na nakabalot sa kanilang leeg. Nakiusap siya sa kanyang mga anak na gumising at huminga. Puno ng desperasyon ang kanyang boses habang sumisigaw ng tulong sa mga pulis na nasa itaas at tinutulungan ang kanyang asawang si Lency. Sa loob ng ilang minuto, bumaba ang mga pulis sa hagdan at nasaksihan nila ang isang kakilakilabot na tanawin. 3 inosenteng bata na walang malay at hindi gumagalaw, nakahiga sa malamig na sahig. Sa gitna ng kaguluhan, binigkas ni Patrick ang mga salita. Tinapos niya ang mga bata.
Tinutukoy niya ang kanyang asawang si Lency. Si Cora ang kanyang 5 taong gulang na anak na babae at si Dawson ang kanyang 3 taong gulang na anak na lalaki ay idineklara na wala ng buhay sa pinangyarihan. Habang si Baby Colin na 7 buwan pa lamang ay buhay pa, ngunit malubha ang kanyang mga sukat. Ngunit sa kabila ng pagsisikap ng medical team, binawian pa rin ng buhay ang sanggol dahil sa kanyang mga pinsala. Makalipas ang ilang oras sa ospital, kasama ang kanyang ama sa kanyang tabi, nahawak siya sa kanyang mga pisig hanggang sa kanyang huling hininga. Ang mga kalunos-lunos na pangyayari ay naganap sa loob ng wala pang 20 minuto na naging dahilan sa pagkawasak ng mundo ni Patrick. Samantala, dinala si Lency sa Boston Children's Hospital upang gamutin sa kanyang natamong pinsala nang tumalon ito sa bintana. Dahil sa pagtatangkang tapusin ang kanyang sariling buhay, siya ay kinasuhan ng 3 bilang ng pagtapos ng tao, 3 bilang ng pananakal o suffocation, at 3 bilang ng pag-atake at panggugulpe. Ilang araw pagkatapos maganap ang kakilakilabot na mga kaganapan, ipinahayag ni Patrick Clancy ang kanyang damdamin sa isang pahina ng GoFundMe na ginawa para sa kanya at sa kanyang pamilya. Sa kabila ng hindi maisip na sakit at pagkabigla, ipinakita niya ang pagmamahal at pagpapatawad sa kanyang asawa. Gayunpaman, inamin niya na ang pagkabigla at sakit sa buong pangyayari ay walang katapusan na maiiwan sa kanyang pamilya. Ang kampanya ng GoFundMe na itinatag upang mabayaran ang mga gasto sa 3 biktima ay nakatanggap ng bukas palad na suporta mula sa publiko. Gayunpaman, maraming individual ang nagpahayag ng pagkontra dahil akala nila na napupunta ang pera sa pagpapagamot kay Lency. Ngunit kalaunan ay nilinaw ng mga abogado ni Lency na ang kanilang mga legal na bayarin ay hindi binayaran sa pamamagitan ng kampanya ng GoFundMe. Sa halip ay responsibilidad ng kanyang mga magulang ang pagsagot sa mga gastos na ito. Sa kabila ng kontrobersya na nakapalibot sa kampanya ng GoFundMe, nagawa nitong makalikom ng mahigit $1 million. Gayunpaman, sa oras na ito, ang kampanya ay hindi na tumatanggap ng mga donasyon dahil naabot na nito ang layunin nito. Sa isang maikling pagdinig na ginanap noong February 3, 2023 sa Plymouth District Court, pinagbigyan ng isang hukom ang kahilingan ng abogado ni Lency. Ang kahilingan ay ginawa upang payagan ang pagsusuri kay Lency na masuri siya para sa mga sintomas ng postpartum depression. Ang mga abogado ni Lency ay iginiit na ang kanyang mga pinsala sa sarili ay naging dahilan para maging limitado ang kanyang paggalaw at hindi siya magbibigay ng banta sa sinuman. Ipinaglaban pa ng abogado ni Lency na si Lency ay napapailalim sa isang sobrang over-medication ng mga inireresetang gamot. Kabilang sa mga gamot na inilista ng kanyang abogado ay ang clopidogrel, Adavan Zoloft, amitriptyline merapine, Prozac mood stabilizer at marami pa. Siya ay may resita sa kabuoang 13 mga gamot sa loob ng 4 na buwan para sa paggagamot ng pagkabalisa sa mood swing at psychosis. Ayon sa mga abogado ni Lency, isa sa mga side effect ng over-medication sa mga gamot na ito ay ang suicidal at homicidal intentions. Naniniwala ang abogado na ang isang masusing pagsusuri ng isang forensic psychiatrist ay kinakailangan upang matukoy ang lawak ng kanyang mga sintomas at ang mga potensyal na panganib na nauugnay sa kanyang regimen ng gamot. Ang taga-usig ng Plymouth County ay nagpinta ng isang matingkad na larawan ng kanyang mga aksyon na sinasabing siya ay kumilos ng may matinding kabangisan at kalupitan. Hinahamon ang pahayag ng depensa na ang kanyang postpartum na kondisyon sa pag-iisip at iniresetang gamot ay gumaganap ng isang papel sa kanyang homicidal acts. Sa panahon ng pagliliti sa korte, si Lency ay tahimik na nakaupo sa isang silid ng ospital. Matamang nanonood sa pamamagitan ng isang monitor habang ang mga detalye ng kalunos-lunos ng kaso nito ay dinidetalye sa korte. Isang not guilty plea ang ipinalabas sa ngalan ni Lency nang gawin ni Lency Clancy ang karumaldumal na krimen sa kanyang 3 anak. Ang tawag sa kanyang ginawa ay filicide, ang sinadyang kilos para tapusin ang sariling mga supling. Ayon kay Dr. Philip Rensick, isang psychiatrist na dalubhasa sa larangan ng filicide,
Mayroong ilang mga pangunahing dahilan kung bakit ang isang magulang ay gagawa ng filicide. Ang mga maagang sintomas ay dapat mapansin para matulungan ang mga taong may ganitong pag-uugali. Ang nakakagulat na trahedyang ito ay nagtaas ng mga tanong tungkol sa koneksyon sa pagitan ng postpartum depression, psychosis at homicidal behavior. Iginiit ng mga abogado ni Lindsay na ang kombinasyon ng postpartum psychosis at overmedication ang dapat sisihin sa kanyang mga aksyon. Pagkatapos ng panganganak, ang mga antas ng mga hormones sa katawan ng isang babae ay mabilis na bumababa na humahantong sa mga kemikal na pagbabago sa utak at mood swings. Ang natural na prosesong ito na kilala bilang postpartum period ay maaaring magdulot ng mga pakiramdam ng labis na pagkawala ng enerhiya, mapanghimasok ng mga pag-iisip at pinsala sa sarili. Gayunpaman, ang postpartum psychosis ay isang mas malala at mapanganib na kondisyon na nakakaapekto sa pakiramdam ng isang ina. Ang kondisyong ito ay nasa humigit kumulang 1 hanggang 2 sa bawat 1,000 babaeng nanganganak. Sa panahon ng investigasyon ay natuklasan nila ang isang diary ni Lindsay na nagsiwalat ng mga nakababahalang nakasulat tungkol sa kanyang mga iniisip sa mga araw bago ang krimen. Sa diary, ipinahayag ni Lindsay ang pagkadismaya at sama ng loob sa kanyang mga anak, partikular na kina Cora at Dawson. Isinulat ni Lindsay na kung minsan ay naiinis siya sa kanila dahil pinipigilan nila siyang tratuhin ang kanilang sanggol na anak na si Colin. Ayon kay Lindsay, nakaramdam siya ng depresyon at ang kanyang emosyon ay nakakaapekto sa kanyang mga anak. Bukod pa rito, natuklasan ng mga investigador na 4 na araw lamang bago ang krimen ay nagsagawa ng paghahanap si Lindsay sa kanyang cellphone kung saan makikita sa search history kung maaari bang gamutin ng isang sociopath. Naghanap din siya ng mga paraan para sa pagtapos. Ang revelasyon na ito at ang sama ng loob ni Lindsay sa kanyang mga anak at sa paghahanap ng impormasyon kung paano isasagawa ang ganitong karumaldumal na krimen ay labis na nakakabahala. Sa panahon ng arraignment noong October 2023, nahayag na ang mga ulat sa toxicology ay nagsiwalat ng pagkakaroon ng ilang partikular na gamot sa sistema ni Lindsay. Ang mga ulat ay nagpahiwatig na siya ay naresitahan ng mga antidepressant, antipsychotics na pampakalma at isang anticonvulsant na lahat ay natagpuan sa kanyang katawan. Ngunit iginiit ng prosekusyon na ang pagkakaroon ng gamot sa kanyang sistema ay walang papel sa kanyang mga aksyon dahil matagal na siyang nakagawa ng isang desisyon na tapusin ang kanyang mga anak bago pa siya gumamit ng mga gamot. Ipinahayag din na si Lindsay ay kumilos ng may malinaw na pag-iisip at walang anumang kapansanang dulot ng gamot. Noong 2024, nakumpleto ni Patrick Lindsay ang Boston Marathon na nakapangalan sa kanyang mga anak na nakalikom ng pondo para sa Boston Children's Hospital. Sa panahong ito, si Lindsay na nahaharap sa paglilitis ay sumasailalim pa rin sa paggagamot sa ospital ng Tewksbury at inilarawan bilang permanenteng paralisado. Maraming salamat po sa panunood. Kung hindi naman po kalabisan, paki-like at subscribe po sa aking channel. And as always, keep safe everyone.